Alright, everyone, welcome back dito sa paborito nyong podcast. Hindi ko alam kung minsan pinapanood nila si Sir Ronald dahil nandun yung isang Ilocano or pinapanood nila yung isang Ilocano dahil nandun si Sir Ronald. Sa pagkaalam ko, Sir, marami tayong mga solid North following pala, no? Does Oo that nga, say may we're mga doing lumapit something sa akin wrong? eh. Mga lumapit sa akin eh. Oh, pinapanood daw niya yung yung R&R. Sabi ko, ano pa yung ibang pinapanood mo? Yun lang. Dahil Ilocano ko eh. Talagang Sabi ko, dahil Ilocano. Oh. may captured audience tayo, may captured. Alam Oo. mo ba, Sir Ronald, before there was a solid South, there was a solid Ah, North. So the North will never forget, Sir Ronald. Oo nga, Alagaan. pati si Limahong kasama sa Solid North. Eh. Ay, medyo Pangasinan. Yeah, sige na nga, sige North na. na rin yun. Oo, North na North rin na rin. yun. Sige, sige. Panggalatok. Oo. Oy, Pangasinense. Yun yung political correct. Oo. Baka Daming kon doon. Daming iniwang angkal ni Limahong doon. 500 Pilipina yung asawa niya. Eh. yeah, nag-Saudi moves yata si Limong eh. Wala pang Saudi, nag-Saudi na siya. Sir Ronald, ayun nako, mag-catch up tayo ng konti. Alam ko pagod tayong pareho. Happy First of birthday all, ka pala. Bullshit, di ka nagsasabi. Sana nagpadala sana ako ng lechong baka. akala ko katana na mayroon death certificate. Mahirap na. Baka hindi mo alam paano gamitin eh. So, lechong baka Aba, na aba, lang. aba. Yung kalahating kilo. Hindi ko naman sana gagamitin, ano lang, pampalagay lang para hindi mo pagtawanan mga toys ko. Hindi, Grabe naman, toy lang tawag. purpose ng katana, decapitation eh. Sabagay, marami ring headhunters dyan sa lugar nyo. Yun nga. Sa car, sa Cordillera region. Uy, medyo okay naman. Hindi pa, I Oh. think that we made some adjustment. But Sir Ronald, there's always there always pwede natin gamitin just in case. Nung ino-organize namin dyan sila Father Balweg, yung CPLA, Cordillera People's Liberation Army, nung ino-organize namin, tinitrain namin sila nung nagkuha na sila, kumalas na sila sa NPA. Ayan, kinikwento nila yung budong dyan, no? At saka yung mga ancestors nila na mga headhunters. Ang tawag ng kanilang company, Lumbaya Battalion, no? Di pala company, Lumbaya Battalion. That's one of the best battalions ng NPA nung martial law. Diyan yata nilagay yung mga AK-47 na nakuha nila sa PLO dati. Diyan sa Lumbaya dahil they are the best fighters, no? Ng NPA dati. No? I mean, palaban talagang Cordillera people. I mean, the Spanish never Hmm. really managed to colonize them, di ba? If General Luna had his way, yun yung magiging, kumbaga, i-Vietnam niya, di ba? Before there would be Vietnam, there would be the Philippines Hmm. Cordillera Resistance. Yeah, yeah, sayang at kahati-hati sila, na disband, no? Ngayon, they're just a shell of their original glory. Ah, dami ko nakilala doon, si Kasungar, no? Sila Mayled, no? Etc. Mga leaders ng CPLA. Pero ngayon, wala na. No? Mismo Ba, si Balweg na napatay ng kanyang kapatid na NPA, no? At saka marami sa mga tao niya na matay sa tawag diyan, yung gold hunting, no? Hinahanap nila yung yung Yamashita gold at saka kung ano-ano pa. I mean, akala ko nahanap nila Imelda yung Yamashita kaya mayaman sila. Alam mo naman, Before yung there mga was Taliano. mythology, legends, they don't die easily. So, Anong sabi ni Imelda, 'di ba? Perception is truth and truth is ano, 'di ba? So, pati nga lola ko, God bless her soul, may Yamashita pa rin ang pinag-usapan namin hanggang ngayon. Sir Ronald, just before we talk about Solid South, right? And our good friends in Davao and all. Ikaw, obviously I'm an insider, so bias ako. Ikaw, from a non-Solid North perspective, iba ba yung mga tao sa Solid North? Totoo ba na kuripot kami? Parang, like, hindi like, ko alam may mga hindi ko alam paano peculiarities na nagsimula kami. yung pala yun eh. Yung ganong klaseng label. Pero alam mo, mga Pinoy kasi ay medyo kandil very racist in a regionalistic way. Di ba? Yung mga Bicolano, medyo mababa ang tingin sa Ilonggo, vice versa.
Yung mga Cebuano, iba tingin sa Ilonggo, di ba? Yung mga Tagalog, iba ang tingin sa Bicolano, yung mga Kapampangan, iba ang tingin sa mga Ilocano. Di ba may ganun tayo eh, kaya nagkakaroon ng labels. Nagkakaroon ng labels mismo within Mga different regions. prejudice. No? Mga Oh, prejudice. yung mga prejudices na yan. No? Uy, wag ka mag-aasawa ng Ilocano. Oh, sabihin naman, uy, wag ka mag-aasawa ng Tagalog. Oh, di ba? Kaya nagkakaroon ng inbreeding eh. No? Pero later on, Bakit pakinggan, inbreeding na yan. later on, sa modernity, medyo nabawasan naman dramatically. Pero beneath the surface, naglilinger yan eh. Yung ganyang klaseng regionalism na basically racism eh. No? Parang iba yung nasa rehiyon na yun, iba sa rehiyon na ito. No? Kaya in a way, may ganun din dati sa Mindanao between different tribes. No? Magindanawan, ibang tingin sa mga Maranao, no, who are basically merchants. No? Yung mga Tausug, iba ang tingin sa Sama. No? Yung mga ganun ba na mga iba ang tingin sa Yakan. No? Kaya ah, ang hirap na talagang unite yung buong bansa into a national identity. Dahil even in the modern days ng modernity ay underneath nandiyan pa rin yan eh. Minsan sumasabog, minsan sumusulpot no into tribal wars no. Kaya siguro nasa transition tayo eh. Nasa transition tayo diyan between pre-modern itong mga ganitong klaseng regionalism, racism, warlordism, lahat ng ism, modernity, which is basically weak institutions, no? Kaya usually bumabalik eh dun sa pre-modernity o kaya pre-modernity dino-dominate yung modern institutions natin and now post-modernity basically a revolution in information and technology na before, ang tingin natin, it will democratize power. Pero ang problema, itong mga pre-modern forces, ginagamit yung weak modern institutions para gamitin itong technology na ito sa mga recidivist, populist, authoritarian initiatives nila. So, sa ating bansa, medyo naghahalo-halo yan eh pre-modernity, modernity, and post-modernity, not in a good way. No? Not in a good way. Sabog. Basically, sabog. Mm. Now, Sir Ronald, balikan natin ang solid South naman. Mm. Is it really true that there's this kind of solid South? Was that like a tactical, operational reality because of the dominance of Duterte's in the 2019 elections? Or do you think there's something more talaga to this solid South na to? And when I say solid South, obviously in Davao, of course, there's the Garcias. Who knows, maybe the Nograleses might put a decent fight, at least with Migs. I don't know about Carlos' case. But, beyond the Davao region or certain regions of Visayas, let's say the other side of Visayas, diba? Is there really a solid South, or does this have its own legs na it could last over time the way that solid North has kind of held on for quite some time? I mean, we can say since General Luna pa yung solid North na yan eh. Well, yung pagiging solid South is naiiba do sa solid North eh. Yung solid South ay basically napabayaan sila ng Imperial Manila. Kaya may ganong klase silang unity na kahit magkakaaway sila, different tribes, different regions, pag dumating sa usapin ng relationship with the capital, with Manila, with Luzon basically, ay medyo may kaunti silang unity. No? The unity may not be that solid, pero may ganong klase silang unity vis-a-vis Luzon or Imperial Manila. Halimbawa, yung kanilang mga geothermal ay ginagamit para sa electricity ng Luzon at saka Visayas, 'di ba? Pero ang Mindanao kulang na kulang sa cheap source of electricity. So, yan ay manifestation ng ganong klaseng unequal relationship between the South and the rest of the country. No? Dahil ang yaman-yaman kasi ng South in terms of mineral resources, in terms of food. Halimbawa, Southern Mindanao is the breadbasket not only of Mindanao but even of the Visayas. Tapos yung source ng electricity, ng power, malaki lang gagaling sa kanila. Aquatic resources, ang yaman-yaman. Sabi nga nila, the fuel of the future nasa Mindanao, which is deuterium, no? So yung ganong klaseng contradiction between their wealth
and the poverty, So the social region, grievance. So yeah, definitely social grievance. Ako kasi I can say solid social and political as well, no? social and Dahil, political grievance. mm, Ako, that's very powerful, right? Grievance politics is always powerful. We see that with Trump. We see that with Modi. mm, We in the case of Solid North, I will be honest, there was the grievance to it, diba? Kasi back in the day, sobrang underdeveloped. Not Baguio, but Ilocos yeah, Sur was very poor during the time of yes. my grandparents. Mm. Cordillera region was very backward, except Benguet region because of yung mga Americano. So, really, it was during Marcos Sr.'s time na you could see statistics to, hindi ito propaganda na, for instance, electrification in Ilocos region went from 20% to 75, 80%. Mm. Highest in, and that's literally Marcos Highway, right? You take to go to Baguio. So, there were many big projects that Marcos did dun sa kanyang Baluarte. So, there's rationality to that sense of attachment to the Marcoses in as Well, much. somewhat, I dahil mean, hindi, I mean, of oh, course, I disagree na, I mean, like golden age. What I'm hindi saying naman is, talaga na-develop yung lugar. hindi Even, rin naman talaga, exactly. But my point is, there was a grievance. Marcos has weaponized that, kind of played into it. So mm, nagkaroon sila ng konting residual or more than residual solid North base. So ang basa ko, can the Dutertes or are the Dutertes doing the same? Kasi you could also argue that many of Duterte's Mindanao projects did not push through, yung Mindanao Railway Project, blah, blah, blah. But if you talk to people in Mindanao, they'll say, hindi, pero paano ni Digong, etong bridge projects, alam mo yung mga maliliit na mga projects sa mga maliliit na mm, probinsya, apparently, that got him a lot of political dividends na ngayon, mm, pinapamukha nila. And remember Sara Duterte doon sa isang speech niya nung nag-resign siya, sabi niya, ang daming mga projects sa Mindanao na kinancel ni BBM. Or kung sana, presidente siya or dahil doon pumasok siya sa gobyerno para siguraduhin na natuloy-tuloy itong mga projects na yan. So, yung sinasabi mong grievance, Sir Ronald, is very much related also to sa issue ng at least kami sumasagot sa grievance nyo. At least kami, we are your champions. Inalagaan namin kayo. So, I'm just yes. wondering, you think the Dutertes may have crossed a threshold kung saan meron silang solid residual support or you think it's much softer? Much softer. It is, it is a mix. Halimbawa, sabi ka natin kanina, malaking bahagi ng support sa Duterte is because yung historic marginalization ng Mindanao vis-a-vis Luzon and Imperial Manila. So that remains. That remains. At saka bahagi niyan is the pride na nagkaroon sila ng presidente na galing sa kanilang lugar for the first time. 'Di ba? For the first time in history. Yung Visayas nagkaroon na ng mga representatives through the Osmeñas no? Pero ang Mindanao never pa eh. So may element din ng pride na teka, ba't kinukuyog yung nag-iisa na pinaka for the first time naging representative ng Mindanao, no? Pero yung substance hindi naman ganoon kasolid dahil hindi rin masyadong na-develop yung Mindanao nung 6 years ni Digong, 'di ba? Halimbawa, kung titignan mo yung mga regions sa Mindanao, pag may sinusuportahan yung mga Duterte, not necessarily mananalo. Halimbawa, sa Davao provinces, no, si Hubahib, Governor Hubahib, humiwalay na kay Bebot Alvarez, na basically Duterte yung kaniyang political party, yung PDP Laban, hindi necessarily matatalo si Hubahib ng mga pro-Duterte. Dahil iba kasi yung provincial or regional dynamics. Sa Southern Mindanao, Sarangani at General Santos, kahit anti-Duterte yung mga Pacquiao, no? Ay hindi sila matatalo ng mga pro-Duterte. No? Hindi sila matatalo. Even in Davao, na dapat pinaka-solid sa mga Duterte, kung si Baste ang tumakbo, baka hindi siya manalo as mayor. Diba? Kaya ang tumakbo mismo, si Digong, kahit mag-80 na siya. Dahil alam nila na yung kanyang anak, in spite of the surname Duterte, may not necessarily win. Dahil nga absentee mayor siya. At yung kanyang anak, si Pulong versus Migs, bagamat lamang si Pulong, ay hindi 100% sure na siya ay mananalo. Ganon din yung kanyang anak, nakalaban yung mga Garcia. Si So, Omar. Si Omar. oh, Diba? Yeah. oh, so, so, yun yung mga, halimbawa, Sulu, yung governor sa Kurtan, hindi nga matatalo ng iba at yan ay clearly pro-Marcos. Diba? Ganon din sa Basilan. Diba? Hindi naman yan pro Duterte. Sila hataman.
pero hindi sila matatalo ron. Kaya iba rin talaga yung Mindanao as Mindanao, yung thin layer ng historic oppression at saka marginalization nila vis-a-vis Manila and Luzon. Iba rin talaga yung mga Duterte doon sa kanilang mga lugar sa Mindanao. They will not necessarily win. No? Dahil nga, kaya nga nung nagtawag sila ng secession, walang takers. Not even the MILF, not even the MNLF, no? Not even yung Davao provinces ay sumakay doon sa call for secession. Dahil parang teka, iba 'yan, no? Iba 'yan. Iba yung galit namin sa Imperial Manila, sa Luzon. Iba yung kayo yung gagawin naming leader namin dito. Iba 'yon, no? Iba yung subiri sa region nila, iba yung mga ace barbers sa lugar nila, 'di ba? Iba yung mga kwal yung mga nasa barm, iba 'yan, no? Ibang dynamic siya. Kaya hindi diyan papasok na porke Duterte ay susundin nila. Yeah, the reason again, I mean, you can say the same thing with Ilocos Norte. There was the Fariñas, of course, there's the Singsons in Ilocos Sur. There are many players, but in the end, the Marcoses always had that kind of, residual support that always gave them a basis. They could have won in 1992. We discussed that many times if Imelda and Coanco came together, and this time I think the Solid North delivered decently enough for them. Now, speaking of Solid South again. Basically, Sir Ron, what you're saying is that on one hand, may pagka-mythical figure na si Digong, di ba? And that's a long conversation we can have. But it's not necessarily translatable dun sa kanyang anak. I think that's one thing we can agree, right? That whether if it's Baste or Polong or Omar, they don't seem to have that kind of mythical kind of stature. And then at the same time, there are also other big figures in Mindanao, except they have not achieved the mythical stature of Duterte for obvious reasons. But ultimately, this goes down to Sara Duterte, right? Sir Ronald. I mean, if there's one member left of that Duterte dynasty na may shot pa rin at national level, we can see that. I mean, neither Pulong or Basta even bothered to run for Senate. I think they could see the writing on the wall. It's really Sara who still has that kind of international, I sorry, well, may international recognition din siya. Not necessarily for good reasons nowadays, including in Chinese-speaking world, di ba? Meron siyang international recognition. Mhm. So where does that Dalawang point lang, yes, Binoy. Ronald. Una ay yes, malakas pa rin yung mythology ni Digong. Pero from a high of 93%, siya ngayon ay 50 plus. Ibig sabihin malaki na rin yung nawala. At least 40% ng kanyang height, no? Ikalawa, iba si Sara eh. The more na nadidiscover si Sara, the more na medyo bumababa siya, no? Dahil malinaw naman na kaya siya sumikat is because of the father. At medyo magkaiba sila eh. Dahil iba yung charisma, iba yung barubal na dating ng father dito sa galit nung anak. Itong anak may chip on her shoulder eh. No? Parang ganoon eh, no? Kaya iba yung charisma ng tatay do sa anak. Hindi ko sigurado kung masusustain niya nung anak pagpupunta na sa battlefield, no? Yung bungguan na. No? Kaya ah, yan ay isang bahagi na untested. Dahil dramatically, kasi kahit mataas pa rin si Sara, dramatically naman bumaba rin siya from the height ng kanyang approval rating because of the dad. Because of the dad. Ngayon, pag nadidiscover mo siya, pag nakakausap mo, pag nakikipagdebate, nakikita mo, wala ito nung wit and humor ng tatay. Na very natural. No? Ito ay... Sir Ronald, ingat lang tayo. Masama-sabi, Oo. baka makasuhan na naman tayo Hmm. ng male toxicity. Ano yung, Ay, wag natin i-mansplain. She aha. doesn't have the spontaneity of her father. Is that the correct way of putting it? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero iba siya sa kanyang tatay. No? Iba siya sa kanyang tatay. No? Yun yung kwan. Kung Yun na lang sabihin natin, iba lang that siya. is male toxicity, hindi ko sigurado. Dahil ikukumpara ko rin kasi halimbawa, yung strength naman ni Lenny at saka ni Risa, kumpara halimbawa do sa ibang mga members ng Liberal Party. No, so siguro yung lens ko lang ay hindi pa ganun ka-sophisticated katulad ni Richard. Well, sinama naman ako sa listahan, so apparently I need also a DEI Kailangan daw natin ng workshop sa Ronald DEI training. But Bukas si Gretchen, kailangan din.
Ayaw ko dyan. Uy, si kasi binabantayan niya ngayon si Pope. Kawawa nga siya. Gising siya Ayun. 24/7. Kasama niya si Giniginaw. Giniginaw. Cardinal Tag lang kasama nila kanina. Yeah, mukhang hirap na hirap. Hindi yata siya yung Chinese na sanay. Hindi siya yung Chinoy na sanay sa lamig eh. Tropical Pinoy talaga si ano eh. Si Gretchen. Going back to this, Sir Ronald, let's talk about Sara Duterte kasi hi, I don't know what numbers are going we're looking at. I'm looking at some of the numbers, of course, not only surveys but some of the analytics among other things. Um Parang nagsa-stabilize na yung numbers ni Sarah to a certain degree. And remember, politics is always a relative game of, it's a game of relational, right? So it's always relative to others. So Yeah, dahil nagde-destabilize naman yung numbers ng eh, gobyerno. So, nag-i-stabilize naman yung numbers niya. But it can change overnight. No, another incident, no, if the government can get their act together, halimbawa itong bagong kaka-appoint pa lang na communications head nila na link kagad sa isang scandal, di ba? So who's manning the store, no? well, I mean, at the same time, you have Claire Castro, a vlogger and Uh, ex-journalist, right? yeah, She's yeah. on fire, right? I think she's Yes, doing pretty yes. well. So, Oh, dahil kaya nga medyo kailangan subtle nila lang ng kwan eh. eh. Kailangan nila ng Harry Roque, eh, di ba? Yung ano, for lack of a better example, kailangan nila ng gano'n, ng attack dog, no? Katulad ni Claire na kanya na UST yan. No? UST yan, batch 89. Political science. Kaya proud na proud ka sa kanya. No, I mean, Hindi she's naman, doing hindi very naman. well. Pero pwede sa Bardagulan yan. No, I No? mean, Hindi, she's doing quite well, in hindi fairness. yan Arneo, hindi yan Arneo. Yeah, hindi siya RNA at medyo Bardugol. At grabe, ang daming galit sa kanya ngayon. Ang daming crosshairs. Lahat ng mga lasers ng digong nakatutok sa kanya. Yes, which means na meron siyang epekto. Meron siyang impact, kaya galit sa kanya. She's, Ano sa atin? Dami rin galit sa atin. Hindi, tayo kasi parang ano na tayo eh. Tawag doon, parang gas-gas na tayo. Na. Yung mga fresh pa sila eh. Tayo medyo gas-gas na ng mga wounded, died in the wood types. But sir, let's go to the issue of impeachment. So, you were saying last time na nag-usap tayo, dapat idaan na ito sa grassroots level. And I heard there like million signature campaign, I don't know, 10 million signature campaign, People's Court kind of campaign. I was invited to the People's Court in The Hague last year. Kaya nandun ako sa Hague for something that had to do with, of course, yung international law, South China Sea, West Philippine Sea. Can you explain to people, of course, wala akong sinasabi na may involvement ka. I'm just saying to the degree that you know about these things, Sir Ronald. Can Alam you... ko, alam ko kasi nung panahon ng martial law, dahil nga sa lakas ng dictatorship, at dahil kontrolado niya lahat ng institutions of power, di ba? Yung assembly, no, yung Senate, etc. So, ang ginawa ng mga people's movement, naglunsad ng People's Tribunal, di ba? Para dun siya litisin yung mga crimes niya against humanity, dun nga ginawa. Ngayon naman, ito ay ginagamit laban sa mga Duterte. No, na parang kung ang trigger nito was yung sabi ni Senate President Chis Escudero, may nagte-text sa akin na tatlo. That's not a clamor. No? At kinumpara niya si Heso Kristo kay Sarah na at least yung crucifixion ni Jesus may clamor. Ito kay Sarah wala eh. No, sinabi niya gano'n. So itong mga religious medyo nagalit. No, medyo nagalit na tingin nila gusto mo ng clamor, then we're going to organize clamor. No? Tactically, yung initial na sinabi nila 1 million signatures, no? Siyempre, iba yung operationalization niyan. Ikalawa ay ginawa nilang religious, yung Salo Abo. Yun yata yung ginagawa a day before Ash Wednesday na sinusunog yung palm tapos yung abo ginagamit nila sa Ash Wednesday, yung panglagay sa noo sa krus. So dinikit nila yon na parang banat kay Chis Escudero na ginawang halimbawa o kinumpara si Jesus kay Sara at saka banat sa mga Duterte. Parang sinasabi nila, let us call evil evil. No? This is a battle between good and evil. Sa usapin ng extrajudicial killings, where 35,000 Filipinos ang pinatay extrajudicially. Sa usapin ng corruption, na ang simbolo ay si Piatos, no? Yung ganong klaseng impunity na tingin mo hindi ka mahuhuli, pwede mong babuyin yung confidential at saka intelligence fund mo. But it was more than that. Parmali, DepEd laptops, etc. No? At ikatlo, yung usapin ng China, yung betrayal
of our national sovereignty, yung katrayduran. So parang pinagsama-sama nila yan, not only as a basis for impeachment, kung hindi, para sabihin that this is a struggle between good and evil. No, yun yung dahil puro mga pare, pastor, madre yung humarap eh. Yesterday ba yun? So yun ang kinuha nila, a people's impeachment. Kung hindi gagawin ito ng Senado, kami na lang ang gagawa. Kaya yung call nila is basically, for now, to convene, no? To convene the Senate sa 19th Congress para hindi ma-technicality kung i-convene yan sa 20th Congress. Dahil na-transmit yan ng 19th Congress eh. Dapat magsimula siya or mag-convene sa 19th Congress na pwede mag-continue sa 20th Congress. Kinakabahan sila, baka ma-technicality sila. No? So yun yung isang habol nila, i-convene now. This is a constitutional mandate, a commandment, no? Related din sa religion nila. This is a commandment of our constitution. Yung forthwith, no, dapat gawin na as soon as possible. Wag na yung 5 months, no, etc. etc. Kaya naman gawin yung preparasyon in 1 month eh. Katulad nung dalawang previous impeachment. So yun ang sinasabi nila. Medyo galit sila. Tapos ngayon sumagot si Senator Chis Escudero, kahit gaano karaming signatures, hindi bababago ang aking posisyon. Akala ko ba naghahanap ka ng clamor? Ngayong merong clamor, sasabihin mo, kahit anong clamor, wala kang Natakot sasagot. yata siya. Parang wait lang, wait lang. Oo. Parang be careful Oo. what you wish for nangyari siguro Oo. sa kanya. Pero ang maganda, sumagot siya. Ibig sabihin, medyo napansin niya, medyo nasaktan siya, kaya medyo galit din yung kanyang pagsagot. Pero pagkalaban mo, itong mga to, huwag ka, ikaw yung talo dyan. No? Dahil itong mga to ay, blood of martyrs to eh. Di ba? Sila, para sa kanila, kung good versus evil, sasagad yan. Sasagad yan. No? Whether maabot nila yung 1 million, 2 million, 3 million signatures is another thing. Dahil para tong bibingka, Richard eh. Parang in one way gusto nila i-organize yung tao para maunawaan what is the impeachment all about. Ano ba itong mga articles of impeachment, no? At the same time, gusto nilang i-pressure yung leadership ng Senate, membership ng Senate at even Malacanang, no? Na gawin ang lahat ng magagawa para masimulan na to convene. Yung Senate mag-convene or hindi sila magko-convene for the President to call for a special session as also mandated by the Constitution. So parang bibingka ito. Parang bibingka na magbibigay ng apoy sa taas at saka sa baba, tapos para maluto si Vice President Sara Duterte. Medyo, mamaya na tayo sa Davao cuisine kasi other day I had Davao cuisine which is great, which is amazing, fantastic food. Bago Balbakwa, masira yung paborito ko, balbakwa ron. bago masira yung appetite natin dahil love na love natin yung Davao food. Actually, I had a great Davao food also when I was in New Zealand, in Auckland. May mga Kiwi Filipinos who do a lot of regional food, yung mga Michelin star style. Hindi naman kasi ako nagbayad. May host foundation doon nagbayad. So, in fairness, very good yung Davao food. So, Sir Ron, please don't ruin my appetite. Okay ka ba ng bibingka? Oo naman, Sir Ronald. Bibingka sana. Ayan na naman tayo. Sir Ronald, going back to going back to itong issue na realistically, do you think at least having the trial before the next Congress, 20th Congress coming in is something doable if the elements come together in terms of pressure from different sides, from above, from below, even horizontal, if I can put it. I mean, you have no less than ex-DDS, if I can put it that way, si Coco Pimentel. Sabi niya, sa Pilipinas lang, it takes 1 month to interpret the word na forthwith. I mean, pati siya nagiging sarcastic na. For the first time, I agree with this guy, di ba? Si DJ Chacha, tonto dun sa quote na yan eh. Akalain mo, only in the Philippines, yung isang word lang na forthwith, it takes 1 month to interpret and to respond. Talo yung ChatGPT ah. Malapit na maging more than a month. Diba? That's Medyo second month wag mo naman gamitin yung recess as a reason para hindi mo sundin yung constitutional commandment na i-convene forthwith. No? Tingin ko the pressure ay mag-escalate.
At wala namang call na dahil nga meron namang eleksyon ngayon, ang sinasabi lang ay i-convene mo na. No? Wala namang ilusyon yung mga tao na matatapos ito sa 19th Congress eh. Pero kung gusto mo ng continuity, it has to start now. No, it has to start now. Yun ang naman sinasabi. Di ba? Tapos yung mga reason mo, parang barubal eh. Parang yung mga reason mo eh, parang hindi ka abogado. Much more a Senate President. No? Itong mga nga, legal luminaries na, former constitutional commissioner na gumawa ng ating 87 Constitution, former Senate President, sinasabi na ito ang ibig sabihin ng forthwith. At ito yung ibig sabihin ng sui generis. Hindi pwedeng maging excuse yung inyong recess, no? Para hindi matuloy, mag-convene as soon as possible, forthwith, yung trial court ng Senado. Parang ang dami na nagsasabi eh. No, ang dami na, tapos nagmamatigas siya na hindi, may recess kami. Hindi pwedeng magkaroon ng trial. Hindi pwedeng mag-convene yung trial court ng Senado habang may recess. Hello? Ganun pala ka-importante ang recess. No? Ako nung elementary, yung Pero recess ano, pinapahaba importante eh. talaga, importante alam na natin bakit importante. Meron Fashion Week sa Paris, tapos may Milan Fashion Oh, Week, tapos yes. may New York Fashion Week, tapos Yes, busy, busy, no? Mahalaga 'yon, no? Lalo na sa mga pasyonista, no? Lalo na pati nga ng kilay mo. Pati ng kilay mo kapal ng kilay mo, ah. Oo. parang gusto mong gawin ng isang yung parang Budots version sa kanya. Parang yung mga nagsasalita siya, tapos yung mga fashion week, yung mga ganun-ganun, yung mga music, parang sarap Parang asarin. Parang galit yata sana sa naman, sana kita. naman wag na siya mag-hold ng press conference na naka-see-through, na nakabakad yung Sa nipples. Ronald, Oh, parang pinanood ko ng dalawang respect oras. mo na, Hindi ko respect nakita yung sinasabi mo. respect to the Dapat position. Oh, respect to the position naman. Di mo nakikita where have you been living this past few days? Saan kuweba ka nagtatago? Saan yung sinasabi niyang yung Oo. masikip? Oo, medyo masikip lahat ng sinusuot niya. Mahilig siya masikip ang suot eh. Ano ko yung kabilang channel, kaibigan natin, may tinatamaan na masikip ang damit. Sabi ko, hindi naman siguro ako yan. Tapos sabi ni isang nagchismis yung isa, hindi ikaw yung tinatamaan, yung isang tinatamaan. Sabi ko, dapat tamaan si Cheese kasi siya yung talagang pinakamasikip na sinusuot, diba? Pati ako Pati nga mga magsusuot na rin ako ng fishnet t-shirt, eh. Tapos magsayaw ka ng aerobics yung gano'n. Oo, di One, ba? two, three. One, Oo. two, three. Gano'n yung gano'n. Subukan mo nga, Richard. Magsuot ka ng fishnet na t-shirt. Baka ma-discover na. Oh, yung beach chat na gano'n, diba? Tapos Oo. lalabas siya Ba si seryo. kuwan nga pala, si Mark Gamboa, nandun siya sa activity nung Uy, People's Impeachment Movement. Nandun siya. No? talaga si Sir Mark Gambo, nagla-level up na talaga to the next level, ah. May harapan pa nga siya ng isang araw, eh. The best talaga yung Oh. si Mark Gambo. Love na love natin yun si Sir Mark Gambo. Ah, yung sito kasi nakakasira ng concentration. Hindi ko talaga mahanap yung sitro, Sir Ronald. Promise. Dali-dali Ano pa mahanap. talaga eh. Yung press con, no? Pero yung jacket niya, bakit parang Mike Velarde yung Mike Velarde? Bago niya sinuot yung kanyang white na kwan. Ay, ito yung kwan, hindi ito yung naka-black siyang t-shirt. Yung naka-white siyang t-shirt at kitang-kita yung hindi dapat makita. Parang maraming kailangan hindi makita. Basta sir, Kasi ako, nothing kitang-kita pa below yung the kanyang hikaw. hairline. Eh, Nakahikaw siya, naka-t-shirt, nakalabas yung nipples, no? Yung gano'n na. Nakabakat pala, nakabakat. No? alam mo, sir, Tapos nagsuot ito siya na ng lang. jacket na puti. Isang pan lang, isang braso lang yung nakasuot, yung isang braso nakalabas. O, di ba? Cool na cool eh. Chill na chill eh, no? Feel na feel eh. Parang Mhm. hindi yata tatagal yan, no, as Senate President. The way the way I see it. Mukhang hindi siya tatagal, no? Oo. Kaya Mukhang he's not playing his cards well. Unless meron siyang alam na hindi natin alam. Unless meron siyang yun mga lang. liko na hindi natin May, alam. may reverse uno siya sa atin, Sir Ronald. Oo. I-reverse uno niya. Akala niyo, ha? Mm. Nakita niyo na see-through niyo ako. Ako may see-through. Di ba? Oh, di ba? Oh. Pero, Malay natin. I mean, We are open to surprises, even if surprises are not open to us.
Speaking of surprises and being open to surprises, Hmm. pati si Senator Rizal Ontiveros, sinasabi niya yung sinasabi natin, where Ah. in the world, for heaven's sake, is Harry Roque? Tagal na natin sinasabi yun, di ba? Matagal ko sinasabi, where in the world? Nalocate na nga natin kung nasaan eh. Biglang, pagkita ko sa internet, nagwawala na si Riza. Where in heaven's sake, where is Harry Roque? Wow, like, talaga, tinanong ko si General Torre nung isang Ah. araw kasi in-interview ko si General Torre. Siyempre, galit na galit si General Torre. Budol King daw si Digong. Talagang go lang siya ng go. Di sabi ko, isingit ko na si Harry Roque. Mahilig naman tayo magsingit ng topic na yan. Sabi ni, Sir Ronald, ano ko yung inisip mo? Don't. Um, habang sinisingit natin yung You topic want na to, Roque. you want to go there? So, ito yung sinabi niya. Ano sabi ko, mukhang ang strategy ni Harry, ito yung basa ni Justice Carpio is, he's just gonna wait out this Congress para yung show cause order ay maging moot and academic. And then babalik na siya for impeachment. Kaya sorry na lang kay the original see-through fish, si Panelo, di ba? Pero sabi ni Torre, hindi, kung i-release ng warrant of arrest yan, talagang yari namin yan, kahit anong mangyari. Ikaw, sir, what do you think will be, Ang maraming nakahandang isang pangkaso sa kanya in relation sa Pogos, in relation sa kanyang SALN, bank accounts, no? In relation dun sa yung batas tungkol sa sa graft and corruption, no? Dahil kung hindi mo may paliwanag yung wealth mo, kahit hindi ka na government official, pwede ka pa rin kasuhan. So, you have several cases na pwedeng isampa sa kanya. Kaya I doubt kung babalik siya. Kahit wala na yung show cause order, kahit wala na yung contempt, duda ako kung babalik siya. No? Dahil nga, pwedeng pagtuntong niya sa airport dito, may mga kaso na. Mm. wait, ulit yung, parang, Oh. Although hindi ko sure kung ayaw ni, baka rin kasi gusto ni Harry na makulong. um, um, may mga sasabihin ako, hindi ko talaga sabihin, mabait tayo Ah, ngayon. imagine mo si Harry Roque nasa kulungan. Hindi naman. Parang naawa ako sa kulungan. Oh, Bakit sir? Naawa ako sa mga iba nandun. abaan mo pa yung imagination mo. No. Hindi, Sir, abaan mo. uh, sir, Stretch sir, mo ba? Stretch mo ba ng konti? sir, 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 bago tayo mag-Trump and Zelensky, alam mo, Ah, nagda-Trump Zelensky tayong dalawa. ah, Ngayon bubulian na naman tayo sa isa. Bago tayo pumunta dyan, kasi mag-end tayo on Trump Zelensky, isang isa pang walang yang nangyaring situation na yan. But sir, lastly, on the domestic issue, bakit parang hindi masyadong gumagana yung West Philippine Sea issue in a sense that sinasabi ng 80% ng ating kababayan na ayaw nila ng pro-China candidate and then bigla makikita mo yung iba dyan, number two, number three, I mean, well, wag natin sabi na pro-China, pero at least known for being very close to China or mediating. So, do you think na kailangan i-call out yung mga ibang candidates more openly? At mean, si Bato already naging defensive na siya, di ba? Nasabi niya, handa na siya makipagpatayan or mamatay or something like that. At kahapon, sinabi niya na iba yung posisyon ni Digong, iba yung kanyang posisyon. Aba, evolve. Later on sa interview, pinaliwanag niya na hindi, binawi niya, nag-backpedal siya. Hindi, iba naman kasi yung ibig sabihin, si Digong naman ay hindi pro-US o pro-China. Siya ay pro-Philippines, pro-Filipino, no? Ganyan. Pero nung simula, sinabi niya, iba si Digong, iba ako. Yung posisyon ko sa West Philippine Sea. So, Siguro pinedal. na-realize niya later on, teka, parang iba yung nasabi ko. Binawi na niya. Sinabi niya pro-Filipino sequence, hindi pro-China. No, ganun na yung sa bandang huli, no? Kaya So, Philippines as province of China? Like, baka. just to be clear. Ang problema diyan, Richard, hindi pa talaga na ididikit sa kanila eh. Kaya nga ngayon, nagba-backpedal sila para kung merong magpaplanong idikit sa kanila yung kanilang posisyon at posisyon ng kanilang gobyerno for 6 years, ay medyo may safety net na sila. Hindi kami pro-China. Willing kami magpakamatay para ipaglaban ang ating teritoryo. 6 na taon ni Digong, wala kang sinabi? No? 6 na taon ni Hindi Digong? lang yun, dinefend Oh, pa, di ba? Dinefend pa oo. yung position niya. Yes. Kaya babalikan lang yan eh. May didikit na sa kanila. Tingin ko baka next week magsimula na yan dahil
yung atin ito ay ipapaliwanag yung kanilang next civilian convoy, yung mga build-up activities, papunta ron, mga school caravan, no? At saka yung senatorial debate on the West Philippine Sea, at yung mga dapat iwasan. Dapat hindi iboto ng mga pro-China candidates. So mag-scale up na yan starting next week, no? Dun sa Okay, paglunsad nila. sir, I'll tell you this. Hindi ko I don't want to name names, but I was having conversation with some people on this issue and all, and sabi ko, why not call out some of these candidates? Takot daw cyber libel sila. I mean, Hindi pa sa cyber libel dahil on the record naman yan eh. No? At yeah, saka like, why are pag people ikaw, being so hindi diffident ko about hindi ko this? maintindihan yung cyber libel na yan, no? Isasabihin mo lang naman yung kanilang hindi sinabi o sinabi, no? In relation Then you sa make imputations. ngayon kung ikaw ay Hindi mo naman kakasuhan, sasabihin na traitor, di ba? Sinasabi mo lang, masyadong actually sensitive time. magandang kanyan, opportunity pag ikaw ay nakasuhan, iba pa 'yon, no? Mas lalong Magsisikat ka malaladlad yung pa. kanilang posisyon, 'di ba? Exactly. Lalong malaladlad yan. Kaya I doubt kung kakasuhan kanila ng cyber libel, no? Parang si Harry Roque, kakasuhan ka ng libel dahil tinawag mo siyang ganito, ganito siya, ganon. Lalo siyang madidiin yan, di ba? Sir Ronald, wag naman ganyan. Lalo siya madidiin. Di, wala akong sinabi ha. Lalo siya madidiin. Pag sinabi mo na si Harry Roque, ganito, no, ganon. No? Oh, yan, no? Ganon din itong mga pro-China na it's, Yun nga di ba? inisip ko eh. Parang, Sa pa sila ng kaso, lalo sila madidiin yan. ang dami Kaya, natin kaibigan na ang tapang-tapang off the record. Sabi ko, di, i-call out din na. Sabi ko, magda number 2, 3 na yan. Baka oh. number 1 pa May yan. may mga nag-react nga kahapon. Bakit daw ay medyo gentle ako kay Kwan? Ba't papitik-pitik lang ako kay Bato? No? Sabi ko kasi dahil host ka ng isang television program, inimbita mo yung Professional. guest, dahil Professional. naman katayin mo, no? Kahit he stands for everything you detest, no? Kaya iba yung podcast katulad nito. Dito, kahit ini-edit ako ng host, no, nakakalusot pa rin ako paminsan-minsan, no? Wait, 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 wait. Free speech Nakakalusot pa rin warrior ako. pa No? tayo. Pero Joe sa Rogan of the Philippines. pero sa TV mahirap eh, 'di ba? Inimbita mo yung guest, pumunta rin sa Tsaka studio. host ka. Host ka Ah, talaga. Kasi ang oh, problema, 'di ba? Hindi hindi ka ganoon lang kadali. sidekick eh. Although pwede ka naman pumitik, katulad ng ginawa ni Ami, ginawa ni Right. Red, etc. Peace nga si Bato nang umalis eh. Peace siya eh, dahil kahit pa paano naipasok pa rin yung ilang mga issues against him. Pero in a hospitable way, no? In a diplomatic statesman-like way, no? Malasado ka nga, Sir Ron. Oo. Hindi Malasado. katulad dito, no? Pag ako'y bumabanat, ay inaawat ako ng host, no? Inawat Linawin ka ng host. Pero kunyari lang yung awat niya kasi sasabihin mo rin naman. Oo. Kasi, Oo. pero pa nga tayong style, ay live na pala tayo. Sorry, I didn't know that. May mga ganyan pa Parang tayo. sa kwan, 'di ba? Parang pag nasa safe house tayo, iba yung ating lengguwahe. Pero pag nandun ako sa press 1 ni Manny Mogato, ay nagmumura ako ron. 'Di ba? Ayan na naman Kasi tayo. yung Mira podcast mo pa eh, si Manny. kaya nga nababanatan tayo ng toxic masculinity sa mga podcast natin eh. 'Di ba? Manny's here. Wala tayong preno eh. No, wala tayong preno Preno eh. naman tayo. Preno lang natin medyo, no? Um, Sir, Sir Ronald, so, kasi isa yun sa mga issues. What about yung issue ng, parang yung ICC and human rights, medyo naging secondary na siya ulit. Hindi siya, how can the opposition and the good people make it as Ang issue problema against nga the kasi, Richard, 'di ba? Early November, late October, nasa corner yung mga Duterte. Tapos nung pumasok yung usapin ng budget, nabago yung narrative. 'Di ba? Nakawala sila eh. Dun sa Quadcom condemnation, hearings, etc. 'Di ba? Nakawala sila ron eh. Nakalimutan na nga yung mga testimony nila Garma, nila Espenido, 'di ba? Nakalimutan na. Nabago yung narrative eh. 'Di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, overnight, pwede mabago yung kwento. At hanggang ngayon, hindi pa uli na ibabalik sa kanila. Di ba? Hindi na ibabalik eh. No, magandang opportunity sana yung impeachment para maibalik. No, maganda sana ang opportunity yung kung sasabayan halimbawa ng special session para i-correct yung mga mali halimbawa sa budget, pero hindi na nagawa yun eh. So nandito ngayon, nasa isang kumunoy ka, nagtatampisaw yung mga nasa gobyerno, nagtatampisaw sa kumunoy, pero hindi pa nakakaahon. So ngayon, yung mga Duterte nandun sa tabi ng kumunoy, tinatawanan yung mga nahulog sa kumunoy. No? Ganun yung nangyari eh.
Kaya halimbawa, yung usapin ng human rights, napunta sa back burner. Yung usapin sa West Philippine Sea, napunta sa back burner. No? Yun yung nangyari. So, kailangan ibalik uli yan. Kaya itong ginawa nila kahapon na People's Impeachment Movement is an attempt para ibalik uli yan. No? Kaya nakita mo, headline ng Inquirer, na sa lahat ng mga television, GMA7, ABS-CBN, sabihin, it's an effort para ibalik uli. No? Yung onus ng crimes against humanity, massive corruption, betrayal of our sovereignty, ibalik uli sa mga Duterte. No? Whether it will succeed or not, I'm not sure. Pero dapat may gawin yung gobyerno Yeah, dahil ito yun ay yung direction eh. society to eh. This is a civil society initiative. What about the aspect na you have a de facto Harry Roque for the admin now si Attorney Claire Castro at Well, tingin doing ko, well, doing well. balance sheet, it's good for the president. Dahil siya kasi medyo iwas away, passive-aggressive, conflict averse, di ba? Minsan babanat, katulad nung launching ng campaign nila sa Lawag, di ba? Lawag, yeah. Oh, ang problema, yung kanyang mga kandidato, hindi naman bumabanat. So at least meron kang attack dog as tawag ba sa kanya, spokesperson? Ano bang tawag sa kanya? Yusek siya. Harry Roque of the administration. Tawag sa kanya, undersecretary. Hindi ko alam kung anong Press officer ang tawag sa kanya. I think technical oo. term press Usually officer. kasi ang spokesperson ng presidente, cabinet rank yan eh. Pero siya hindi siya cabinet rank eh. No, I mean, kaya nga de facto, de facto. Although, di ba, before, but yung spokesman, it used to be USEC and then naging secretary level lang before. Pero alam ko nagkaroon ng ganyan issue eh, na USEC lang yung secretary. Parang political affairs, yung position ko, Kasi siya USEC dadaan level din, yan. di ba? Hindi siya USEC, dadaan. USEC level yan nung panahon ni ERAP. Tapos naging cabinet Oh, rank ng great. GMA. Tapos niretain ni Pinoy nung panahon niya. Tapos patuloy kay Digong. Ngayon ay bakante. Baka gusto mo mag-apply. Um, next question. Next question. Next question. Sir, okay. Sir Ronald, Sir Ronald, birthday ko ngayon. You're supposed to be nice to me. Yes. Here's Lumipas na. Dalawang araw na yung lumipas eh. So, Grabe naman. belated Wala pa happy naman. birthday. 36 Anong hours. birthday wish mo? Birthday wish ko bumait si Sir Ronald sa akin. Yan niya. Your wish is my command. Okay. Ayun tayo. Alam ko ayaw maniwala yung mga reverse Pero psychology. pwede bang bukas ko na gawin yon? Dahil nakabuelo na ako tonight Hindi eh. naman tayo mag-episode bukas. So, Mahirap na ibalik next yung week. genie. Next Mahirap week. na ibalik yung genie eh. Yeah. Sir Ronald, buti nga genie lang yung kailangan natin ibalik in your case. Tignan mo naman yung likod mo, nakakatakot na mga Lord Toronaga na events. No, Sama ng mukha eh, no? okay, so going back to this, my goodness, grabe yung gine-juice out ng mga Duterte, yung mga issues, yung kunya yung bridge na collapse, mga ganon. Marami sa mga kapalpakan naman dyan. 6 years ginagawa yun under their term. Di ba? Exactly, Duterte term yung mga iba, Oo. di ba? Legacy ni Nasimulan niyan, Pinoy, 2 years bago matapos yung kanyang term. Pero ko lang yan, simula pa lang. Diba? Tapos na retrofit yan. Nagsimula yung 600 million eh. Tapos ngayon, 1.25 billion. Diba? Tapos it fell like a house of cards. Diba? Kailan ba yan na retrofit? Yes, sabotage Panahon yun. ni Digong, nadagdagan niya ng 200 million hanggang lumaki na lumaki yan. Na doble yung presyo. That was during the time of Digong. Kahit na doble, pa rin. Oh. Yun nga, sir, like, ang daming mga kapalpakan na nakita natin ngayon or yung mga kakulangan na nakita natin ngayon na may kinalaman pa rin dahil ipit yung kamay ng admin ngayon dahil sa mga ginawa or hindi nagawa ng dating administration, right? Binangkrap na tayo. Ang laki ng utang natin pa noon ni Digong. Hindi ako pro-administration, no? Hindi ako pro... This is just being... Pero, we did the same thing during... yeah. Pero Digong nung did the same thing, right? Blaming all the time. But now, if you... pero nung natapos si Digong, ang kanyang pinamana sa kwan is walang laman yung kaba ng bayan. At least kami, nung natapos yung aming gobyerno, iniwanan namin ng 1 trillion si Digong. Diba? Dahil very kwan yan fiscal conservative si kwan si Pinoy. Diba? Nung humihingi na doblehin ang benefits ng mga senior, sabi niya, wag naman doble, baka maging kwan naman, magkaroon ng problema ng yung SSS, no? Yung ganyan, no? So sabi niya kalahati lang, wag doble. Even if it could be popular
para sa kanyang successor. Pero sabi niya, teka, tingnan naman natin yung susunod na gobyerno. Huwag naman natin ubusin. Nag-iwan siya ng 1 trillion to the next government. Si Digong walang iniwan kay BBM. Di ba? Yun ang nangyari. Yun nga, so how can you approach it from communication stance? Kasi ang effective nila, Digong, doing that to your admin, right? Every time anything went wrong, dahil sa mga dilawan, dahil si Pinoy. I mean, Digong was blaming your president until the end. Well, your president also was blaming Arroyo until the end of his term, right? Yung, naalala ko yung huling sona niya. And correctly, right? So ang point ko is, bakit ngayon parang hindi nangyayari yun when in fact there is actually a basis. I think there was a basis to Pinoy criticizing Arroyo to remind Pinakulong nga eh. Pinakulong nga, di ba? exactly. So my point is for some reason parang hindi maganda yung contextualization. Kasi parang hindi naman tayo pro-admin pero ang point natin, yeah, pero ang lahat marami tayong mga kapalpakan nakita natin. Paano naman Digong na build yan? Literally mga projects, bridge projects, 80-90% was Digong. Na ano lang naman yan ribbon cutting lang naman recently. O, isisisi niya yung Parmali sa previous government. Isisisi niya yung laptop sa previous government, DepEd scam. Isisisi ba niya yung 35,000 killed extrajudiciary sa previous government? No? Sisisihin ba niya yung commitment ng China na 25 billion na walang pumasok? Sisisi ba niya yan sa previous government? No? Katulad nung sinasabi nila na yung daw, sabi ni Bato kahapon, na yung island building daw ay nagsimula nung panahon ni Pinoy, no? Nagsimula yung island building ng China. Wala siguro yun, 1 square foot. No? Nung panahon ni Digong, naging isang syudad. Di ba? Yung kanilang mga artificial islands. Tapos sisisihin ni Bato kay Pinoy na nagsimula daw yung island building ng China noong panahon ni Pinoy. But is there a way to effectively do that? Kasi yung the previous admin was very good, di ba? Parang essentially it's the Gables strategy. You keep on repeating the same lie, i-troll mo every day ganyan, until it becomes an intersubjective truth. How do you think well, first of all, reasonable people like us, but on the part of admin, like how can they push that back? Parang late na sila nagsimula doing that, no? But they It's should a, do it's that. a, Yeah? it's a messaging strategy. It's propaganda eh. Di ba? Basic naman yan sa politika eh. Di ba? Bakit with all your resources, with all your power, with all your, di ba, institutions, bakit di mo magamit? No? Ba't di mo magamit? No? Halimbawa, simpleng-simple si Pinoy eh. Di ba? Para maipakita niya naghanap siya to symbolize yung kanyang pagkaayaw sa impunity. Anong ginawa niya? No to Wangwang. Di ba? Sinimbolize niya na yung mga makapangyarihan na ginagamit yung kanilang kapangyarihan, no? Para manatili sa kapangyarihan, para magkaroon ng mga exemption, etc., etc. Pero mo encapsulate mo sa isang simpleng relatable issue, wangwang. Diba? Wangwang. Sana gawin din yun ng kasalukuyang gobyerno. Kumuha sila ng mga magagaling, strategize, develop the messaging, no? Ganun. Hindi ko maintindihan bakit di nila magawa. Speaking of messaging, let's end on this note. Well, what is your read of Zelensky showdown with Trump? Nagsulsul ba si JD Vance doon? Was that a sabotage? Was that inevitable na magkakaroon ng open na Kahit, talagang meltdown na kahit, ganyan? kahit saan mo tignan yun, panalo si Zelensky. Kahit For saan mo us, di tignan. ba? Kasi Dahil anyone you loves him. were a guest. You were a guest in the White House. Tapos kinukuyog ka ng most powerful man, the most powerful president in the world at nung kanyang vice president na chumachuwari-wariwa. Tapos meron pa ring mga cabinet na nagchichipin, no? Hindi, Pero hindi ganun, cabinet yun. Sir oh, Ronald, sabi ko, oh, sino yung oh, binabash niya sa suit? Do oh. you have a suit? Alam mo sino daw yun? Yun daw yung boyfriend ni Marjorie Taylor Ah, Greene. yung journalist, Well, yung naman, journalist, oh, yung like, journalist, di ba parang oh. bastos?
Who you? Oh. Parang ako yun, like who you? Pero ang cool niya na, maybe next time I'll buy something better. Maybe something cheaper. Ganun pa niya, Oo. di ba? Tinaman. Grabe. Naisahan naman siya. Ano sabi ni Zelensky? Next time, I'll wear a costume. O, di ba? Once the war Simple-simple. is done. Once the war Di is ba? over, I'll buy Simple-simple. I wear a costume. Di ba? Actually, panalo si Zelensky ron kahit sa mo tignan eh. Kahit nilalabas ng Fox News na panalo si Trump, kahit sa mo tignan, panalo siya ron. Di ba? Oh. Dahil kinuyog mo eh. Kinuyog mo sa sarili mong bahay, napaka-inhospitable mo, tapos Pinalis ka pa, yeah. napaka-bully mo, tapos mali-mali yung mga sinasabi mo, tapos Zelensky held his ground. Hindi siya nagpabully. No? Talagang iba yung dating nun, ha? Iba yung dating nun. Confronted by the most powerful president in the world with his vice president and all those crackpots doon sa White House. Ito, di ba? Tingnan mo, di ba? Ito. Yan, oh. I mean, who's that guy? Oh, di ba? Naka-t-shirt, black t-shirt, no? Maybe maybe something like yours, yes. Maybe something better. I don't know. We'll see. Maybe something cheaper. Saka simple-simple niya. Sabi niya, Bato, Robin Hood, parang oh, Badoy, sabi niya, SMNI. sabi kay Vance, nakapunta ka na ba ng Ukraine? Ay, hindi, napanood ko. Estonia Napanood lang. ko, ganyan nga, etc. Parang, parang di ba mga simple hirit eh. Napayarin na si JD Vance. Simple hirit. Sabi ni JD Vance, What ceasefire are you talking about? Nag-ceasefire kami noong 2014. Lahat nilabag ng 24 times broken. Oo, lahat nilabag. Oh. Tapos sabi na, ano sabi ni Kwan? You wouldn't last 2 weeks kung wala yung US. I've heard that before. Sabi ni Israel, I've heard that before. Wala naman tumulong sa kanila ng first month eh. Di ba? Pero they survive. So ganyan eh. Pero let's talk about this, di ba? Ang mahina dyan, yung mga communicator ni Trump. Yeah. Di ba? They should have seen that coming. Di ba? Parang The wala narrative- siyang pake, di ba? Like parang it's just we're superpower, we'll do whatever we want. It's Yes, yes. So wala siyang pake. Yung kanyang approval rating, pababa. You mean the real approval rating he cares about, which is the stock market and Bitcoin. Bitcoin Oo. was really down Oo. past Oo. year. Ha? Timing na Oo. nga si Kristan, hindi na naman pinag-usapan ng Bitcoin. Tinawag pa tuloy siyang Dumb and Dumber ni Trudeau. I mean, and then of course the fact that the King of Britain and all the Ah. European leaders embrace Zelensky, welcome him afterwards. So no, the reason I'm asking is that because you're also someone who's very involved in European politics. A lot of your friend was the former Secretary General of the NATO. You're familiar with politics in Europe. You had no less than Friedrich Merz, the new chancellor, coming saying we want to be independent. Who is a conservative? And BlackRock employee. He worked for BlackRock. He was based in Yeah, US. He's saying we have to be independent from the US. I mean, that's when the Germans say that, you have to really pay attention. Everybody in Europe listens, no? Yeah. I mean, I don't know about Macron. I think Macron say things, but Kasi Lech Walesa, an icon. of course, Diba? Poland. Eastern Europe, no? Sabi siya, ano ba kayo? Ha? Right. Ito yung dito kayo dapat magpasalamat. Ba't humihingi kayo ng pasalamat? Dito kayo dapat magpasalamat. No? He held the flag ng what you stand for. No? He held the flag against authoritarianism, against dictatorship, no? Yung sinasabi niya. Tapos tatawagin ni Trump, you are a dictator. Yeah. Diba? But ayaw niya sabihin kahit, I don't want to talk about Putin. It doesn't help with negotiations. Gonna like, no, that's why I have a more fundamental question. Kasi there's this whole MAGA apology. No, Trump, this is just art of the deal. This is just Trump pushing Europe to step up. Well, inevitably it's gonna happen because Europe is wealthy and all, and they have to step up. I'm all for that. And then there's this very optimistic school of thought, let's call it MAGA/DDS/Filipino, which is, ay, tapon na yung Ukraine yan at saka yung Middle East para focus naman sila sa atin. Because after all, Philippines naman, love naman tayo, may 5 billion pa tayo, yung US aid. By the way, as we speak, the Supreme Court rejected Trump. Suspension Not of... that simple. Exactly. You don't know. Politics is not that simple. Not that simple. And you never know, right? Maybe Trump really likes Russia.
He's voting with Russia. Russia offered to broker a deal with Iran. I was like, next thing you know, baka sila na magsama. Yung parang Tehran Conference noong Actually, 19... lahat ng mga propaganda against Trump vis-a-vis relationship with Putin and Russia, na sabi niya are all lies, ito, for all the world to see, totoo pala. Totoo pala, no? At dapat sana magising naman yung American people at makita yan. And what about us in the Philippines? Hindi ba dapat magising tayo na medyo malabong kausap mga Well, yung, Amerikano? speech nga ni Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez sa FOCAP, It was uh, good. It was good. sinasabi niya ay the ironclad commitment of the Americans may not be the ironclad. Dapat talaga ang focus natin is self-reliance. Yes, but that doesn't happen overnight. Not Take even time. not even in the midterm. That's very long term, no? Pero strengthen natin ang relasyon sa Japan tsaka sa South Korea, And Europe. Australia. Europe. Dahil kung tatayuan tayo ng Japan, South Korea at saka Australia, And hindi India. hindi pwedeng India. iwanan ng US yung mga yan. Pwede tayong iwanan. But they cannot abandon Japan, South Korea, Australia. So, kumaga tactically, doon tayo mag-strengthen ng relasyon. Di ba? Doon tayo mag-strengthen. Doon natin gawing ironclad yung ating relasyon. Dahil pwede tayong hindi ironclad sa US, pero sa mga yan, ironclad. Makiki-iron, makiki. No, Oo. I call it Aangkas tayo. Aangkas tayo doon sa ironclad. I call it collective bargaining, di ba? Para magsama-sama. Para meron yan. tayo. It's a collective bargaining strategy. Yes. It perfectly makes sense. And Emmanuel Macron may visit the Philippines, hindi pa na-confirm sa atin. And another major royalty from Europe, I won't say sino, ay also darating sa Philippines later this year. So there are going to be a couple of big figures from Europe visiting the Philippines in 2025, God willing. So, 2 Sundays ago nga, nandun ako sa first time na nag-dock dito yung aircraft carrier ng France. yeah. So Charles baka de yun Gaulle. yun yung advance party ni Macron. Exactly. So there's going to be a lot of advanced parties, real parties, post parties, and as we speak, Macron also. Alam ko, ayaw mo nang dumalo sa mga ganyan. Wala akong time sa ganun eh. Ang time ko somewhere else. Sir Ronald, sabi ko, alam mo na, basta alam mo na, Sir Ronald. We have more important things to do in life than just Yeah. on that. Masyado ko maraming spare time eh. Hindi nga eh. Actually, hindi yung maraming expert na parang feeling ko, I mean, you're being too kind to all of these people and all of that. Wag na, unahin mo yung sarili mo. At saka, of course, unahin mo yung R&R at saka yung mga ginagawa natin. Eh ako nga, nagpilit sa'yo na magkaroon tayo ng episode tonight. O hindi naman. Na-miss mo lang ako. Aminin mo lang na-miss mo lang ako. Kasi puro mga invitation kayo sa next week. Maraming may puri doon sa previous nating episode. Oh, people love it. Hindi lang sila Christian. Ang ganda ng mga response. And alam mo naman, Sir Ron, sineslice ko ng sineslice. So may, they're gonna puri it over. Baka mga galit na iba talaga. No, but kasi ang haba ng discussion, daming highlights na maganda. Tsaka multicam tayo, di ba? So, I always make sure, Sir Ronald, whenever we have a talk, it doesn't go to waste. Kasi, okay, no offense, but Sir Ronald, di ba, you and I have been meeting a lot of great people behind these things. We have a conversation, and tapos na, it goes. At least ito, on the record, people can come back to this 10, 20 years from now and say, at least may mga dalawang hindi nagsisitro masyado, pero alam nila yung pinagsasabi nila sa buhay, di ba? So, actually, Sir Ronald, hindi naman ako nagyayabang, but I think in our own little ways, we're shaping the discourse. Nagiging reference point tayo. Ikaw, naging reference point ka na rin, di ba? So that's why I rather prioritize this, like videoing, discussing, letting people get to know about things. And ang dami na natin mga new supporters. If I look at my analytics, apparently my audience is male 25 to 34. So kaya next time, Sir Ronald, ang gusto daw nila, mga katana, martial arts, ganun daw yung mga natin. Bitcoin, ganun. Kaya yung kay Kristan, bentang-benta rin eh. But Sir Ronald, of course, I just for people to know, I already told them we're looking forward to having a series of talks with our friends in the CSP LaSalle, College of St. Benilde, dun sa School of Government nila. We're hoping to have regular podcaster, one with Justice Scorpio next week, and then one with you, Sir Ronald, also next week, and a couple of... Kaibigan natin yung Dean dyan. Exactly. At saka matatalino mga tao na to, and then we're hoping to have the rest of the gang, like sila
Professor Ranjit, all of yung mga makukulit mag-isip, yung my best friend mo from WR numero, baka dadalaw din. Ay, No nako. comment, no comment na. No comment. Oy, magpakabait ka, ha? Friends ko rin ko sila. Anyway, bukas kausapin ko sila. Sabi ko kay Hindi ako, Cliff. mas honest ako sa friends eh. Hindi, Brutally ganun, frank. Sir Ronald, I'm a friend who stabs you in the front. Ganun ako. Yeah, like Ganun me. ako. Brutally That's frank. like, Brutally frank ako. Kaya. I'll stab you in the front. True friends stab you in the front. Yun na lang. On that note, thank you so much, Sir Ronald, for making time for Anytime. us. Bigger. And believe me, Sir Ronald, Inisipon ko na. oh, Inisipon ko na. Baka pagod mahawa na ako. ako eh. Yeah. Pero hindi pa rin see-through yung ano. Thank you so much, Sir Ronald, for that. You see, even if sipon na ako and medyo mahina na ako, I really genuinely enjoyed this discussion. And thank you for making time for us, Sir Ronald. And believe me, marami tayong nakikita positive comments, but there are even more comments off the record. I hear like people coming to me, oh, I love the discussion you had with Sir Ronald, you and Chris, you and this, you and that. So, for all we know, Sir Ronald, marami nakikinig sa akin. Marami din mayayaman pala nakikinig sa atin. Nung nasa Manila pa ako nung isang araw, marami mga, parang, Sir Ronald, baka 2028, meron na tayong campaign finance. I'm just kidding. On that note, thank you very much, Sir Ronald. Thank you. Good night. Good night. Dumarigato. Thank you very Happy Ash Wednesday. Salamat. And may God bless you too.